Simple lang yung celebration natin for the 89th founding anniversary ng Office of the Vice President ngayong taon dahil nahati kasi yung attention ng opisina dahil sa 4 na bagyo na dadaan dito sa ating bansa. So, kanina nakita natin na yun yung simple program namin dito sa opisina. Yung guests namin ay yun lang 2 pong mga awardees ng Gawad Makabansa ng tanggapan ng pangalawang Pangulo. Gusto namin i-highlight yung mga kwento nila ng patriotism at pagmamahal sa kapwa. Si Jundel Escorel and si Christopher De Luna. Sila yung mga special guests namin sa aming anniversary program. Yung mga satellite offices naman namin, meron silang mga hinanda na mga activity projects sa areas ng Makato, Boracay, Tikaw Island, Hingoog, Talakag, Bukidnon, Lingayen, ulit. Okay. Sa Butig, sa San Fernando, sa Batuan, sa Mayoayo, sa Hingoog, sa Dulag, sa Makato, sa Malay, sa Lingayen, Talakad, Isabela City, at sa National Capital Region, kasama na ang Ifugao. So, sa susunod na linggo, lahat yon ay pupuntahan namin para gawin yung mga OVP Thanksgiving 89th anniversary. Kaya nga, sabi ko, simple lang yung celebration namin. Unang-una dahil 89th anniversary lang ito at mas pinaghahandaan namin ang 90th anniversary sa susunod na taon. Plano namin imbitahin yung mga nakaraang mga pangalawang Pangulo. At nahati nga talaga kasi yung attention ng opisina dahil marami sa mga kababayan natin ang nasa evacuation centers dahil sa bagyo. So, ginawa namin simple na lang para mas marami yung mga personnel ng Office of the Vice President tumulong sa Disaster Operations Center. Kung ano, sinabihan ko na yung aming Disaster Operations Center, kung ano man yung naiwan na budget para sa November at December at ready na ipamigay, ibigay na siya sa mga areas na hindi maserve ng national government offices. So, unahin muna natin yung DSWD, yung local government units. Tapos kung meron pang mga areas na hindi na naabot or hindi nabigyan, doon kami tutulong para nabibigyan lahat ng mga kababayan natin na nangangailangan. Ano yung mga ibibigay natin, ma'am, sa mga affected? Meron kaming relief box, non-food items ito, usually na ginagamit, banig, yung mga personal necessities, yung mga ganon. At then, meron din kaming food box. Laman naman nito ay bigas at iba pang mga canned goods. After nung Senate budget hearing, pumunta ako sa House of Representatives. Sinamahan ko si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pag-attend niya sa hearing ng Quadcom. Well, pagod talaga ako nung araw na yon dahil hindi kasi namin alam kung anong mangyayari sa budget hearing. So, buong the day before at noong umaga na yon, naghahanda kami para sa Senate budget hearing. So, medyo pagod ako. Nandun ako kasi, sinamahan ko si dating Pangulong Rodrigo Duterte and usually kasi hindi siya nakikinig sa mga kasama niya. So, humingi sila ng tulong sa akin na kung anong isabi, pagsabihan, gano'n. So did you do that, ma'am? Humingi ng tulong, tas did you approach him to tell him what was supposed to be, Doon lang sa sinabi nung kasama niya na 6 a.m. pa gising. Nagsimula yung araw niya 6 a.m. and mga around 10:30 p.m. na ata yon.
sinabi nung na baka low blood sugar na. So, ay hindi ko makain. So, nagpaalam ako na i-excuse na lang siya but ayaw niya. Pero, naniwala naman siya nung sinabihan namin siya na kumain na muna siya. Well, as a lawyer, hindi mo na talaga maintindihan kung ano ang rules na ginagamit sa mga hearings, no? And they use inquiry and investigation interchangeably. So, hindi mo alam if it's an inquiry, you're a research person. If it's an investigation, you're a witness or an accused. So, saksak sinagol na kung sa Bisaya pa ang nagapanghitabo. Okay. Sabi niya, kumusta yung performance ko? And I said, best dramatic actor. Sabi niya, you have to rate from 1 to 10. Sabi ko, you're at 12. But he was really at 12 now. Yes. Bakit best dramatic actor? Kayo na lang yung umintindi. Nakikita niyo naman sa ginagawa niya eh. Of course, hindi ko siya karibal. Saan ko siya karibal? Red. Actually, yung listahan ng bank account na yan, bank accounts, madami yan eh, di ba? Noong, was it 2016 na nilabas? Yes. Oo. Hanggang ngayon, may file ako niyan. Kasi nung lumabas yan, isa-isa ko pinuntahan lahat ng bangko. At tinanong ko sila isa-isa sa mga nakapangalan sa akin at yung mga accounts. Meron talagang mga accounts doon na hindi alam ng bangko, hindi ko rin alam, pero nandoon siya sa listahan. So, tinatanong ko yung bangko, bakit may ganito? Sabi nila, baka non-existent talaga yan na mga accounts. So, meron akong accounting even nung mga sinasabi nilang transactions, tinanong ko din yan sa bank. Initial reaction ko, siguro narinig nila yung hearing ko sa Senate kasi yung interview ko sa Senate na narinig nila kasi tinanong ako doon bakit hindi ako pumupunta sa mga hearings. Sinabi ko kasi hindi ako naiimbita. Totoo yun. Nakalimutan ata nila na imbitahin ako. Inibitan nila ako isang beses lang doon sa unang-una. Pumunta ako, umupo ako doon. Hindi man nila ako tinanong. Kung nakikita nyo, nakaupo lang ako doon. Nasasayang yung oras ko, kaya nagpaalam ako kung pwede akong umalis. Pinayagan naman nila ako na umalis ako. So, hindi ko alam kung bakit. Inimbitan nila ako, hindi man nila ako binigyan ng mga tanong. Pero, hindi ako a-attend na sa hearings na susunod. Kasi nandun na ako pumunta na ako tapos wala man silang ginawa sa akin, pinaupo lang nila ako doon. Pero we plan to send a letter, we plan to say why, and then I plan as well to submit an affidavit about the confidential funds. Under oath din naman yung affidavit na yan. And for all the others, we plan to tell them kung ano yung pwede nilang gawin sa akin. Siguro mas maayo kung sila na lang ang ato ang patubagon ni Ana. No? Sila na lang ang pasagutin natin, si Congressman Pulong Duterte and si Attorney Manasseh Carpio. It's best to be answered by the lawyers. Meron din akong lawyer sa ICC but wala. Hindi kami nagkausap kasi after nung hearing. So hindi ko alam kung anong way forward nitong ICC. Siya siguro ang dapat maghanda kasi siya yung mauunang dalhin doon eh. Pero sa akin, wala pa naman eh. Sabi ng mga tinatanong namin, wala naman ako doon sa complaint, wala pa ako doon sa investigation, wala pa lahat. Pero naghahanda.